Hi, kamusta? Ako nga pala si Joseph and ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung ginawa kong website na Rental Property Analyzer. So, login lang muna ako. Okay. Then, paglabas nyo dito sa inputs, makikita nyo yung property information. So, for this example, gagamitin natin yung nasa dito sa RentPad, yung Fame Residences. So, makikita nyo dito, 1 BR, 25K per month, and 27 square. So, lagay lang natin Fame Residence. And property address, yung line 1, okay lang kahit wala. Ito lang yung line 2, yung city lang yung required. Lagay lang natin Mandaluyong. Itong property photo, okay lang din. Meron o wala. Yan, description, lagay na lang natin 1BR27 SQR. So, dito naman for units, dito natin lalagay yung monthly rent. So, 25,000. And yung area niya is 27. So, lumalabas dito is 925 per square meter yung rent dito. So, para ma-check natin, meron din tayong benchmark. Yan. So, lagay lang natin is Mandaluyong, tas condo. So, lumalabas 925 versus 900. So, magkadikit lang. So, pwede natin tong gamitin for this example. So, dito naman for purchase details, makikita nyo yung price, uh, closing cost, repair value, and repair cost. So, para sa purchase price, yan, sinearch ko lang, 6.3 million yung 1 BR sa Fame. Yan, lagyan natin, 6.3. Pag meron pala kayong hindi alam na meaning kung ano yung i-input nyo, tapat nyo lang yung cursor nyo dito sa mga question mark, then lalabas yan, yung mga meaning. So, sa ngayon, i-zero muna natin yung iba. So, wala naman tayong kailangang i-edit. And for the purchase type, yan, pwede nating i-check yan pag cash yung purchase natin. So, ibig sabihin wala tayong loan. Yan. So, hindi natin may edit tong part na to sa financing. Pero for this example, gagamitin natin yung financing. So, uncheck natin yung cash purchase. Tapos, next is yun nga, financing. 20% down. Yan, pero pwede yung edit yan. Yan, 20% down. Yung interest rate, 4.5. Loan term, 30 years. So, yan. Assist muna natin to. Ito naman sa expenses, yung ilalagay yung percentage dito is katumbas siya ng nasa monthly rent nyo. So, pag tinotal nyo to, 30% yan. So, 30% times the monthly rent. So, yun yung lalabas sa expenses nyo. And dito naman, sa growth assumptions, yan, ibig sabihin dito, yung rental income nyo, nag-i-increase by 2%, yung expenses nyo, nag-i-increase din by 2%, property appreciation, nag-i-increase din by 2%, and yung selling cost, 5% siya ng total pag binenta nyo na yung condo. Yan. Pwede nyo din i-save yung inputs nyo, then pwede nyo din siyang i-load, pero for now, hindi natin siya gagawin. So, click lang, Analyze Property. Yan. So, ito na yung sa dulo, ito yung summary. So, makikita nyo dito yung sa metrics. Yan, nakalagay yung purchase price, 6.3 million. Yung rental income, 25K. And yung annual cash flow is negative 96,000. So, doon pa lang malalaman mo na
hindi maganda yung ganong pricing para dito sa example natin kasi negative yung cash flow mo. And pag binaba mo pa ng konti, yan, makikita nyo yung investment rating, poor. Kasi lahat tong metrics na to, yan yung basis na tong investment rating. So, ayan, makikita nyo nga, negative yung cash flow dun pa lang. So, ayan. Yung pag binaba nyo pa, may graph dito. Yan, makikita nyo yung unit rent nyo is 25K a month. And yung expenses nyo, dito is yung monthly mortgage nyo ay 25K. So, kinain na yung buong monthly rent nyo. And may babayaran pa kayong vacancy, maintenance, yan. Kailangan nyo pang magtabi ng pera para dyan. So, analysis over time, same lang dun sa nasa inputs. Then, investment trends, yan. Makikita nyo yung income versus expense versus cash flow. Yan. So, may legend naman. Nakikita nyo yung mga colors. So, sa year 21 pa lang kayo naging positive yung cash flow. Yan. Pataas na. Then, sa baba naman, yung property value versus loan balance versus equity. So, habang tumatagal, yan, palaki ng palaki yung property value, palit naman ng palit yung loan balance. And sa dulo, nag-equal na yung property value tsaka equity. Yung loan balance is 0 na. Then, for the summary, yan, summary lang to nung graph. So, kung mapapansin nyo, sa year 20, negative 512 yung cash flow nyo, yung annual cash flow. Year 21 pa siya nagpo-positive. So, hindi lang pinakita dito kasi nga, yan, pili lang yung nasa table. Yan. Annual profit if sold natin sa year 30 is 8.9 million. Pero, ang basis nga nito is yung 2% annual na property appreciation. Then, na-minus na lahat ng expenses nyo, pati yung selling cost. Yan. Next is yung sensitivity analysis. Pinapakita lang dito kung ano yung comparison natin pag sa worst case tsaka best case. So, sa ngayon kasi nandito tayo sa base case, 25K sa rent, 5% vacancy, 4.5% sa interest rate. Yung annual cash flow natin, parehas yan dito. Sa year 1, negative 96K. So, worst case natin, bumaba ng 10%, yung rent, vacancy mo, from 5 naging 8, interest rate mo is naging 5.5. So, lumaki lalo yung negative. So, sa best case naman, tumaas yung rent natin, bumaba yung vacancy, and bumaba din yung interest rate. So, bumaba yung negative. So, yung example lang na to is hindi maganda dahil, yun nga, puro negative. So, sa mga next video, siguro hanap na lang ako ng property na magpa-positive para mapakita natin yung positive side naman ng calculator. Then, pwede nyo rin siyang i-download. Yan, PDF na yan. So, ready to print na. Yan. Same lang siya dun sa summary. Yan. Para mabilis nyong ipakita sa mga clients nyo or buyers. Yan, pwede rin sa mga investors. Yan, makapakita nyo na siya. So, ayun lang naman. And yan, pwede nyo akong kontakin sa email ko, josephroweldeleon@gmail.com. Ayun lang, maraming salamat.